So hello no, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. No? Kung tayo po ay nananampalataya at sumusunod sa ating Panginoong Hesukristo, gawin po nating maging matatag at mahigpitan pa ng tudo ang ating pananalig at pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo hanggang sa mga oras na siya ay babalik. Hanggang sa mga oras na siya ay babalik. Kasi ang sabi niya, pupunta muna siya doon sa kaharian at ihanda niya ang lahat. At pagkatapos na handa na niya ang lahat, babalik siya at kukunin na tayo. At kung nasaan siya, nandoon din tayo. Huwag sana nating sayangin ang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos dito sa lupa. Ang pagkakataon, ang chance na magsisi at magbalik sa ating Panginoon. Huwag tayong gumaya sa mga tao na patuloy na gumagawa ng kasalanan at karumaldumal sa kanyang harapan. Gawin natin kung ano ang mga bagay na kinalulugdan niya. Iwasan natin ang mga bagay na hindi niya ikinalulugod o hindi niya ikinatuwa. Gawin natin ang mga bagay na paglingkuran ang Panginoon. Maraming mga tao na sinayang nila ang mga pagkakataon dito sa lupa. Namumuhay sila sa kasalanan. Namumuhay sila sa mga bagay na kasamaan. Noong dumating ang kamatayan, judgment for them. Then pagkatapos judgment, itinapon sa kaparusahan. So huwag sana nating sayangin ang pagkakataon nandito tayo kasi maraming mga tao doon sa mundo ng mga patay na laging humihingi ng pagkakataon sa Panginoon upang magbalik at magsisi. Ngunit, anong sabi ng Panginoon sa kanila? It's too late. Huli na ang lahat. Lagi niyong tatandaan, dito sa lupa, maraming mga tao na tumatawag sa atin na magbalik tayo sa Panginoon, mga ngaral. Gusto kong malaman nyo, yung mga preacher na yan, mga nangangaral na yan, mga tao yan ng Diyos na pinadala ng Diyos na sa pamamagitan nila, tawagin ang lahat. Huwag niyo po sana silang baliwalain. Kasi nga, kung sa ngayon, ang Diyos patuloy na tumatawag sa atin, tapos hindi natin siya pinapansin sa mga panahon ngayon na may kailangan sa natin na kailangan magbalik tayo sa Kanya pagdating ng panahon na pag tayo naman ang may kailangan sa Kanya, hindi na naman tayo niya papansinin. So wag nating sayangin ang pagkakataon. Kasi nga, sinabi doon sa Hebreo, wag niyong talikuran ang mga taong nangangaral sa salita ng Diyos dito sa lupa. Kasi ang mga taong hindi tumatanggap sa mga nangangaral sa salita ng Diyos dito sa lupa ay walang tao na tumanggap sa mga nangangaral sa salita ng Diyos dito sa lupa na hindi napaparusahan. So dito sa kasulatan, sinabi rin, many are called but few are chosen. Nilagay tayo ng Panginoon dito sa mundong ito, marami tayo. Ngunit dito pumipili ang Panginoon kung sino lamang ang ilagay niya doon sa kanyang kaharian. Huwag sana nating sayangin ang pagkakataon. Pilitin natin ang ating sarili upang tayo ay matawag sa ating Panginoon. Kasi maraming mga tao na naiiwan. Many are called but few are chosen. Yan ang sinabi ng ating Panginoon. Sinabi rin ng ating Panginoon, kahit pa ang mga anak ni Abraham ay katulad ng isang buhangin sa dagat, sa dami. Kakaunti lamang sa kanila ang maliligtas. So yan ang dapat nating tandaan at bantayan. Kaunti lamang ang maliligtas. At huwag nating sayangin itong pagkakataon na ito na binigyan tayo ng ating Panginoon na sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, isipin mo, sa pagmamahal ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong anak upang sa mananampalataya at mananalig sa bugtong anak na pinadala niya si Jesucristo, maligtas. Isipin mo ang tao noong unang panahon hindi nakakakilala sa Panginoon. Pinadala niya ang bugtong anak. Isang patunay na kung tayo mananampalataya sa Kanya, maliligtas ka. Maliligtas ka kung mananalig at mananampalataya ka sa Kanya. Yan ang pagmamahal ng Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkakataon. Binigyan niya tayo ng chance. Binigyan niya tayo ng daan. Iwasan ninyo ang mga tao na nagsasabi
Si Kristo tao lang at hindi yan nagliligtas. Paano siya nagiging daan? Tao yan na pinadala ng Panginoon. Diyos siya sa mga Diyos at hari sa mga hari. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the same yesterday, the Alpha and the Omega. Jesus Christ and the Father is one. Kung hindi ipadala ng Diyos Ama si Kristo bilang tao, paano mananampalataya ang isang tao? Kaya nga sinusukat ang pananampalataya ng tao sa pamamagitan ng paniniwala ninyo kay Kristo na nagkatawang tao. Paano masusukat ang pananampalataya sa isang tao kung ang Diyos bababa bilang Diyos? Susukatin ang pananampalataya ng isang tao sa pamamagitan ng Diyos na bumaba at nagkatawang tao. Upang maniwala ka sa Kanya na siya Diyos, anak ng Diyos. The same yesterday, before the creation, He is. So before, God is Word and the Word became flesh. So hindi ba ito naintindihan ng mga taong antichrist? Mga ibang religion na yan, mga INC or ano pa man, mga Jehovah's Witness, Judaism, at marami pang iba. Panatilihin po natin na mananampalataya sa ating Panginoon kasi aside from Him, no one can reach to the Father. Walang makakaabot sa Ama kung hindi sa pamamagitan kay Jesucristo. Kung susunod kayo sa mga taong antichrist, ganon, ginawa nyo ang inyong sarili na pagiging panggatong sa apoy. Pagdating ng panahon, bakit mo sasayangin ang iyong buhay? Pilitin mo na paglingkuran ang Panginoon at magsisi tayo sa ating kasalanan kasi ang Diyos nagbibigay sa atin ng chance to repent. Ang kasalanan na siyang nagsisiparit sa atin sa Panginoon. Total separation of God. Ang kasalanan. Kaya nating putulin yan sa pamamagitan kung tayo magbalik sa ating Panginoon. Ang mundo alipin ng kasalanan. Laging gumagawa ng karumaldumal at kasalanan. Kasamaan, mga bagay na hindi kinalulugod ng ating Diyos. Bakit mo susubukan ang Panginoon? Mas malakas pa ba tayo sa Kanya? O hindi? Tayo ay parang isang kulon. Palayok. Pwede tayong basagin anytime. So wala tayong kakwenta-kwenta. Ginawa tayo dito sa mundong ito upang ang Diyos paglingkuran. Purihin at sambahin. No, so magbalik tayo sa ating Panginoon ng buong puso. No, so hanggang dito na lang. Maraming salamat and God bless everyone.